Purihin po natin ang Panginoon. Muli, aking patutuhanan ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay, hindi lang sa akin, kundi sa aking buong sambahayan. Di bali nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, nasa military pa po ako, baga nasa akin din po lahat ng bisyo, lalo na ang alak. Yan, alak at saka po. Siyempre, pag may alak kasi po, kasama na rin po yan ng babae nun. Kaya po, tama po yung sinasabi na nila na pag may alak, may balak. At hindi po sumagi sa isipan ko noon na madadala ako ng aking asawa sabagkat talaga pong maano po sa akin talaga ang sanlibutan noon. Ang ano ko lang po noon, nung nagkakilala kami ng aking asawa, na pag kami nagkatuluyan, hindi ako ang susunod sa kanya, kundi siya ang susunod sa akin. Subalit, iba ang plano ng Panginoon na ako yung sumunod sa aking asawa. So, yun nga po, na di bali po, kakilala kami ng asawa ko dahil po sa co-teacher siya ng aking kapatid sa Taguig po, nagtuturo siya noon. Bago pa lang po ako sa military noon, then uso pa po noon yung text lang po, saka yung only call, only text po. Doon po kami nagkakilala ng asawa ko. Then, sa madaling salita po, naging kami po. Di bali 2 beses kami kinasal ng asawa ko. Kasi nga po, lumampas na po kami noon sa nakagawa na po kami, nakalampas na po kami, kaya pinakasal po kami. Pero kinasal po kami sa munisipyo. Kaso hindi po ako, kinausap ko po yung biyenan ko. Kasi po kung sila, Pastora Oclet po at saka si Sister Uling, hindi po sila papayag na hindi kami makasal. Pumayag naman po akong makasal, pero kinausap ko po yung biyenan ko na papakasal kami, pero hindi po i-registered yung kasal namin. Hindi rin alam din po ng biyenan ko na hindi po papayag sila Sister Oclet at saka si Sister Heling po na ganun. Kaya ako at saka yung biyenan ko po at saka si Ella po nakakaalam ng ganun po. So kinasal po kami ng ganun. Hindi rin kinausap yung mayor. Tapos nga po yung hindi po pinaliwanag sa amin noon na after pala ng kasal, pag hindi na i-registered yun na within 90 days, invalid po yung kasal. So hindi po namin na-registered yun. So kung tutusin, free na naman ako kasi invalid yung hindi pa ako married eh. Pero hindi po yun ang ano po. Kasi ang ano ko lang po noon, dahilan ko po for promotion po ako noon sa military kasi po pag nagpakasal po ako na wala ka pa sa 2 years, madidelay yung promotion po, kaya po nung ganun. Pero nauna na po yung sa military po kasi meron tinatawag na BI, yung background investigation ng mapapangasawa. Nauna na po yun, kumbaga yung approval na lang po yung wala. So, di bali kinasal kami 2 beses sa isang taon. Kung di ako nagkakamali, April yung una. Tapos, nung na-approvean yung yung BI ko, kinasal kami ulit. Yun na, noong December, same year din po. At doon na po nagsimula yung pag sa aking buhay. Kasi sa totoo lang po, ang hirap po sa isang Katoliko na intindihin yung tithes. Yun po yung unang-unang naano po sa akin kasi kakasal na po kami sa church ng asawa ko po. Nilikom namin yung perang ipon namin. Tapos sabi niya, ipagtatites natin. Tithes? Ano yung tithes na yun? Wala nga akong alam dun sa tithes na yun. Na kukunin yung 10% ng kabuuan ng pera. Sabi ko, laki naman. Sabi ko, siyempre nga, wala pa tayo sa unawa noon. Hanggang Disyembre, sumunod lang ako. Unti-unti na pinapaunawa na ang kahalagaan po ng tithes sa ating buhay po. Sa
pagsunod po ng yun, ilalim po sa aking asawa sa mga ganung bagay, na unti-unti po akong naturuan. Unang-una po na naalis sa akin ay yung bisyo. Kasi kasal na kami ng asawa ko, kala hindi na ako alam naman niya na hindi pa ako ganun na talagang totally na sinorender na po yung mga bisyo na yon. Subalit sa patuloy nila na pagdarasal at sa tulong po ng Panginoong Hesus at ng Holy Spirit, dahil kung sa aking sarili lang po, hindi ko po siguro kayang alisin yung mga bisyo na yun po. Hanggang sa unti-unti po na gano'n, sa patuloy na pag-attend po sa mga gawain, nakakargahan po, hanggang na ano ko na lang na ayaw ko na yung mga bisyo na yun, na kusa na lang pong nawala na hindi ko alam kung paano po. Pero alam ko po na sa ngayon na ang Holy Spirit po ang nagtagal sa mga bisyo na yun po. Kaya purihin po ang Panginoon. Dahil nga po sa patuloy na pagsunod po, hindi lang po sa aking buhay, sa aming buhay ng asawa ko, ang naging kabahagi ng pagpapalang ito. Mas nauna nga pa po yung mga kapatid ko, na mas nauna pa nga po silang pinagpala kaysa sa akin. Pero alam ko naman na in God's perfect timing po talaga, pagkakalob niya kung ano ang para sa atin po. At hindi lang, at ganun din po yung mga himalang ginawa po sa aking mga kapatid. Una po yung kapatid ko po na nasa Navy po. Nagkasakit po siya noon, halos 50-50 na rin po yata. Nadala siya sa Biluna, nasa serbisyo pa po ako noon. Hindi ko alam na ganun ang nangyari sa kapatid ko. Pero nauna na pong kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay naman po noon. At pinadala po ang mga prayer warriors po doon sa Biluna po. Saka ko na lang po nalaman nung tumawag ang aking asawa na ganun nga, na pinagpadala si Sister Ocklet sa Biluna para ipanalangin ng aking kapatid na talagang lantang gulay na po siya noon. Talagang, ewan ko kung 60-40 siguro, mga ganun. No? Mas yung chance niya na talagang po. Pero nung naidalangin po siya, hanggang ngayon po, malakas po siya pinagaling ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ganon din po yung aking kapatid na babae, yung teacher po nila dati po sa Taguig. Sa pangalawang panganganak po niya, ganon din po. Mas malala na po yun kasi halos isang na lang yata ang hindi pumipirma daw eh. Subalit, hindi naging huli ang Panginoon sa eksakto po na ganun din po ang nangyari na idinalangin po siya at ayun po, hanggang sa ngayon po, malakas po siya, ganun din po ang kanyang anak, malusog at patuloy po siyang nagpapatuloy po ngayon sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sa aking trabaho naman noon sa military, talagang ang pag-iingat po ng Panginoon ay patuloy na pinagkakalob niya sa akin noon. At natandaan ko pa noon na sagsagan po ng po sa hulo po noon sa noon kay yung sa si Malik po na ng terorista na Muslim po. Di ba Lagran po yun noon. Kasama po ako sa Lagran. Kasi yung dun sa kampo po namin, papunta po sa bayan, mga 2 hours pa po ang biyahe. Kumbaga nagkakaroon ng Lagran every week. Yung dadaanan po namin noon, na yun, kumbaga may mga ambush site po. So, di bali, may nakasalubong kaming isang batalyon, isang
isang batalyon po sa unahan, nakasalubong namin, nagre-rewater po sila. Sinabihan po kami na mag-ingat kayo dyan, baka may ma-ambush kayo dyan, sabi gano'n sa amin. E di, patuloy pa rin po kami sa paglagran noon. Mga, ano siguro, mga 30 minutes, lumampas kami doon sa ambush site na yun. May nakasalubong na kaming mga nag-reinforce. Natanong namin kung saan yung, bakit may mga nakasalubong ganun. Namumonitor naman sa radyo na yun nga, inambush yung nagsabi sa amin na ano, yung nagre-rewater na yun, na nakasalubong sa amin na sinabing mag-ingat kami. Doon ko nakita yung pag-iingat ng Panginoon sa aking buhay na kahit naroon na, nakaabang na yung pag-aambos, pero nilihis ng Panginoon yung pag-aambos namin at napunta sa iba. Kaya purihin po ang Panginoon. Ganon din po ngayon sa paglipat po ng aking trabaho na sa pag-military, papunta po ng pagbabarko po. Di bali 2012 po yun, may parang crusade po yata sa Bicol po, sa Bato. 2011 po yata, 2011 ng basta mga month ng November, October siguro or November po yun. Arin-arin lang po ako noon. Wala po talaga akong balak umalis sa serbisyo noon. Pero ang asawa ko, gustong-gusto nga umalis kasi nga sa parati sa balita noon, naganap sa lugar na aking napag-assignan. Alam ko na parati niya pinapanalangin na maalis ako sa serbisyo niyo, sa trabaho iyon. Hanggang isang beses nga po, yung nga, nagkaroon ng crusade po doon sa Bato. Basta sumunod po, sumunod lang po ako, nagbiyahe po ako noon. Nagbiyahe ako noon. Tapos, pagkatapos po ng crusade na yun po, nakita ko yung kabats ko. Sabi niya, baka gusto mong mag-apply sa security sa barko. Parang ganun po ang ano niya. Di, sinubukan ko lang po hanggang nagtuloy-tuloy. Kumbaga, nakatatlong interview, okay po naman hanggang sa final, hanggang naguro ng requirements, hanggang 3 months lang ho yata, ano na po, process na lahat ng mga requirements. Ready na po sa naghihintay na lang po ng barko masasampahan. Yun nga, nakaalis ako sa serbisyo at napunta naman ako sa pagbabarko. Gayon din kung paano itinawid ng Panginoon sa trabahong iyon. Dahil ang akala ko noon, pag nag-abroad ka, maganda na yung buhay. Mas malaki ang sahod, akala ko okay na yon. Pero hindi. Nagkaroon kasi siguro ako ng maling pananaw noon na pag nag-abroad ako, gusto ko ganito, mag-ipon, para bilihin yung gusto ko, gano'n. Nagkaroon ako ng maling sa isip ko. Kaya siguro ipinaunawa sa akin ng Panginoon na dapat na magkaroon ng magandang pagpapasya sa mga bawat hakbang na gagawin. So, pag ganun nga po, nag-umpisa ako magtrabaho sa barko, akala ko nga magandang trabaho doon. Sumampa ako sa Africa. Dumaan kami dito sa Pacific Ocean na pabalik, papunta kami ng India. Grabing alon. Akala ko, sarap ang buhay. Yun pala, hindi ka makakain. Mas matindi pa. Suka ka hanggang hindi ka makakain. Ang sarap nga ng pagkain, steak, ganun yung nila. Hindi ka na makaano kasi ang lakas ng alon. Hanggang suka ka na lang ng suka. O ba, parang nagsisisi ka na umalis, gano'n. Pero, hindi. Parang patunayan mo na lang sa sarili mo na nandito na ako, gano'n. At saka siyempre, kasama po na doon ang panalangin. Hanggang nagpatuloy ng gano'n, halos sakto lang. Makaipon ka, pagbaba mo. Pag naka 2 months ka na, medyo mapapaisip ka na. Ubus na
bago ka sasampa, ano na, naiutang ko na naman yung 1 o 2 buwan mong sahod. Ganun po ang buhay ng seaman. Hanggang nga po sa isang ano na naman po, yung isang kabats ko na unang nakapunta sa naka-apply na ano naman ngayon sa Europe. Bilang ano na po talaga, crew na ng barko. Maintenance po. So yun nga, napagkwentuhan ko namin ganun, na ganito maganda yung pasahod, walang gastos, sagot lahat ng company, tapos may bayad ang bakasyon, sabi ko. Sabi niya. Sabi ko, pag nakauwi ako, baka pwede mo akong recommend, sabi ganun. Ganun na nga, nung umuwi ako, nasabi ko sa asawa ko, kumbaga napagkaisahan namin, yun ang ininalangin namin sa Panginoon. Sinamahan namin ng yung yung pagbibinhi. Kaya isa po na naging ng aming mag-asawa ay yung pagsisid po. Talaga po na napaka malaking bagay po ang nagagawa ng pagsisid po na ito. Kasi kung tutuusin po, talaga pong hindi ako qualified sa trabaho na yun. Subalit sa biyaya po ng Panginoon, tayo po ay naging qualified. Kaya purihin po ang Panginoon. Ganun na nga po. Nag-apply po ako nun. Interview kami ng yung may-ari po ng company. Dutch. Punta po kami ng dami namin. So, pang-5 ako sa may interview. Lahat ng mga kasama ko, kasi mga eksperyensyado sa barko talaga, yung trabaho nila, yun talaga. Nakatabi ko yung isa, boson. Kumbaga mataas na rin yung niya sa Kung sa ratings, siya po sa pinakamataas na po kung sa ratings. Sabi niya sa akin na, madali lang yan, ganito lang, sabi niya ganun. Yun po yung sinusundan ko. Nung paglabas niya, tinanong ko kung kumusta yung interview niya, bagsak daw. Napadalangin po ako na, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin, isasagot. Ganun po. Dahil pinapasok po ako, in-interview po ako nung may-ari po, 2 po sila, mag-ama. Okay naman po yung interview dahil alam ko po na kontrolado po ng Panginoon. Yung mga itatanong niya po, kumbaga, inilagay na po ng Panginoon para hindi po ako mahirapan. Kaya, purihin po ang Panginoon. Hindi rin po nagtagal yung pag-a-apply ko na yon. Kasi yung iba, tumatagal sila ng 6 months, 8 months, 1 year pa nga yung iba. Pero dahil nga po sa patuloy na pag-asik, pagsunod, nag-apply ako ng January, then June, nakasampa na ako po. Kaya napakabilis po ng napakabilis po ng pag-alis ko noon dahil nga po sa kabutihan po ng Panginoon. At isa po sa naging ko po noon, nung nag-a-apply ako na Panginoon na sana makapasok po ako sa trabahong ito, sabi ko po noon, kasi para po paghasik po ako, kasi nga po kaanuhan po nung sa gagawing church po sa sa Buruanga po. Sabi ko gusto ko pong makapagkasig po, Panginoon, sa church na yon na gagawin, sabi ko po sa Panginoon. Bago pa po akong nun mag-a-apply. So, yun nga po.
baga, nagkaroon ng tamang kaisipan sa mga bagay na yon. Kasi kung yung inisip ko na naman para lang po sa aking sarili, siguro baka bagsak po. Kaya, yun nga, nakaalis ako ng maano. Ang problema ko na naman nun, kasi hindi nga ako talaga hindi ako talaga sa, yung trabaho sa barko, hindi talaga yung ano ko nun. Although nagtrabaho ako sa security naman, sa sea ship. Ano lang trabaho namin sa security is, yung bantay ng pirata, gano'n lang yung ano namin. Yung secure lang namin yung barko sa tao. Ngayon, yung in-applyan ko, ikaw na mismo yung magtatrabaho sa barko na sa maintenance to ng barko. Iba pa po doon kasi may mga dinadaan ng mga lock. Kasi ilog lang po yung mga nila, saka mga man-made po na na tawag nito, kanal. Mga kanal lang po. Hindi po basta-basta doon kung medyo talagang kasi kung kunwari aakyat kayo sa isang lugar, kung galing ka paakyat kayo ng Germany, nasa Holland kayo, mababa yung Holland, mga ilang lock yung dadaanan po ninyo yun. Nasa baba kayo, tataas yung tubig, sasara yung papasok kayo sa kanal na yan, isasara po yun. Kung medyo ka po doon, hindi ka marunong magtali, kawawa ka sa kapitan. Subalit, dahil nga po sa kabutihan po ng Panginoon, inihanda na po niya ang mga makakasama ko, ang kapitan at saka yung isang crew na siyang magtutulong po sa akin at aalalay. Kasi pagsampa ko, kaagad, dadaan na kami sa lock. Tinanong ako kung marunong ako magtali. Sabi ko, hindi. Sa YouTube lang, nanood lang ako nung gano'n. Sabi ko gano'n. Inalalayan na. Ang kagandahan lang naman kasi doon, nakamonitor sila sa CCTV, camera. Kaya kung medyo alanganin yung mo, madali nilang makukorek. Kaya naging okay naman ang lahat. Yun, nagkaroon din ulit na maging okay naman ang lahat. Pero nung banda-bandang kalagitnaan ng unang kontrata ko, nagkaroon po ng yung pangalawang kontrata ko na po yun. Yung sa visa po, nagkaroon po ng problema sa visa. Subalit, ang Panginoon po yung naganda ng lahat. Marami pong hindi nakabalik dahil nga nagkakahigpitan sa visa. Siyempre, kakaroon po tayo na ng kaba. Siyempre, hindi rin po basta-basta na iniisip mo yung mga bayarin ay sasakyan kang huhulugan o kaya napapaisip ka minsan. Subalit, sapat ang salita ng Panginoon na ating naririnig sa ating mga spiritual leader na kailanman na hindi tayo iiwan ng Panginoon at sa saktong panahon ay darating ang saklolo ng Panginoon sa takdang panahon na hindi kailanman mahuli. Kaya nga umuwi po ako noon ng December, ang ginawa ko, nag-report po ako agad, Then January, nag-apply ako kaagad, then narilisan ako agad ng visa. Yun na po yung last year po, yung nagkaroon ng problema na yun. Pagka-release po ng visa ko, doon na mismong within 1 year, wala na pong na-release na visa. Kumbaga, sumakto po ako sa cut-off ng last na yun na marilisan ng visa. Yun po ang isang patunay na talagang ang pabor ng Panginoon sa kanyang mga anak ay kanyang pinapangyari sa buhay ng bawat isa. Purihin ng Panginoon. Sa ngayon po ulit, bumalik ulit yung ganon, yung nagkakaanuhan na naman ng visa, may schedule po akong alis sa next week, kaso wala pa pong visa.
Di bali, 5 weeks na po yung visa ko, yung application ng visa ko. Hanggang ngayon, di pa po nare-releasean. Pero alam ko po na gagawa at gagawa ng Panginoon ng himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang bisang ito, alam ko, kung hindi ito ay maaprubahan sa plano at layunin ng Panginoon. Kaya hindi ako masyadong kinakabahan kasi alam ko at subok ko na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Kaya purihin na ang Panginoon. At sa lahat ng ito, sa Diyos ang lahat ng kapurihan.